leader ng Israel at sa leader ng mga galit sa Israel, kailangan nyo ng mag-move on kasi kahit maglaban-laban pa kayo ng walang katapusan, wala ding mangyayari. Hindi nyo rin mapapatunayan na karapat dapat yung mga relihiyon nyo o nino man. So magiging mas karapat dapat yung relihiyon natin kung magpapakumbaba. Sabi nga sa Biblia, yung nagpapakababa itataas ng Diyos, tapos yung nagpapakataas ibababa ng Diyos. Kung sasabihin niya na mas karapat dapat kayo sa paningin ng Diyos, kayo pagpapalain sa mga labanan, hindi gagawin ng Diyos yun kasi hindi naman yun ang kalooban niya. Tapos na tayo sa gera. Baga, sabi ko nga, kahit na sarado pa yung mga borders, pulbusin yung buong Gaza, itatayo lang uli yan eh. Kasi yung mga Palestinian, mga nakatira sa ibang mga lahi ng Gaza, nasa iba't ibang lugar, panig na ng ibang bansa. So sa leader ng Israel, sa mga leader, huwag kayong magpapagamit sa mga bansa na ginagamit yung gera para lang sa pera. Alam naman natin ng US dati isa na yan, no, di ba? Siyempre pag tumulong kayo sa Israel, nagpadala ng mga yan, may budget yan. Kumbaga, pwedeng maging sindikato yan, magamit sa sindikato sa bansa nila, maging korap. Pwedeng magamit yon kasi malaki ang budget niyan. Sasabihin nila, nagpadala sila ng gano'n, ganito ang budget, di ba? Magagamit sa korupsyon yung gera. O magagamit para magamit yung bansa, yung Israel, para maperahan. So, pagka ganyan ng style, korupsyon yan, korupsyon. Napakalalim ng ibig sabihin. Baga, mga terrorist, ganun. Corruption yan. So, sa leader ng Israel, tama na yung kasi kahit na pulbusin mo pa sila lahat, hindi pa rin mauubos yung lahi ng Tapos sa Gaza, sa Iran, kahit na bombahin niya ng bombahin ng Israel, nandiyan pa rin, nakatayo pa rin yan. Basta andito na tayo sa point na kailangan natin magkaisa lahat ng mga bansa. Kasi tayo lang ang magtutulungan, nakatira lang tayo sa isang mundo eh. Kailangan pangalagaan natin yung mundo kung saan tayo nakatira lahat. Magkakaiba man yung lahi natin, ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan natin magkaisa, iba't ibang man reliyon natin. Huwag tayong magpapagamit sa mga abusado, sa mga gawa ng espiritu na masama. Maging wise tayo. Kasi ginagamit nilang gera, kunwari tutulong, pero ang gusto lang talaga nila magkaroon ng gera para magamit sa korupsyon. Malawak ang korupsyon na to. Baga, dati kasi yumaman ng US dahil sa gera, di ba? Ginamit nila ang gera dati dahil paghabol ka lang sa Saddam Hussein, kala Osama Bin Laden, ginamit nila yung mga ganon para yumaman sila. Pinupulbos nila yung mga ganon. Pero yumaman sila dahil doon. Sa ganun, kasi naging tanyag yung bansa nila. Naging makapangyarihan. Pero, naghihirap naman ang bansang ang US dahil sa mga born again. Sabi nga sa Biblia, sa mga bulaang guro. Sabi sa Biblia, kayo kang mga bulaang guro, matatamis at kaaya-aya ang lumalabas sa inyong mga bibig. Ngunit ang lumalabas sa inyong mga labi ay may kasamang salot. Sa dami ng bulaang guro sa US,
yung dating pinakamayamang bansa naghirap. Yun ang totoong dahilan nun. Kaya kailangan natin maniwala sa Panginoon Diyos. Baga, iba-iba man ang way ng nangyayari natin sa mundo, Diyos pa rin at Espiritu Santo pa rin ang may gawa. Kasi tayong mga tao, nalalayo na tayo sa Panginoon. Na uubos natin yung oras natin sa paano tayo kikita, di ba? Paano gagaang yung buhay natin? Paano natin mapapakain yung pamilya natin ng dahil doon? Nakakalimutan natin ng Panginoon. Ako din, ganun din ako. Dahil ko ang problema Kasi yung problema ko, baga natural lang yung wala akong pambayad sa wifi. Medyo ano bang kakainin ko bukas. Kaya dahil doon, baga nakakalimot ako sa Panginoon, sa Diyos. Dahil nga buhay ang espiritu ko, pinapaalala niya sa akin na manalangin, alalahanin ng Panginoon, magpasalamat, tumingi ng tawad sa kasalanan para lagi kong pinapakain yung Espiritu Santo ko. Para patuloy na buhay ang espiritu ko. So, sa mga taong laging busy sa paghanap ng pera, tapos puro ganun na lang, wala naman nangyayari, ibig sabihin patay na kasi yung espiritu niya. Kaya hindi niya, kaya nauubos na lang yung buhay natin, nauubos na lang yung panahon o yung buhay hanggang sa humina na wala naman nangyari, di ba? Pero hindi naman naalala ang Diyos. Sayang ang buhay. Iba pa rin yung naalala mo ang Diyos habang ginagawa mo lahat ng mga bagay na paano ka kakain, paano ka kikita, di ba? So, ngayon, stop the war. Baga, andun na tayo para sundin natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod kung paano magiging isa. Iba man ang panalangin natin, iba man ang pinasasalamatan natin, iba man ang pangalan ng mga Panginoon natin. Ang Diyos ko man si Jesus, ang Diyos nyo man si Allah, ang Diyos nyo man si Buddha. So, kailangan natin maging isa. Hindi yung maging isa pagka dapat totoo, baga kailangan natin parang magkakapatid. Parang isang pamilya lang tayo kasi ituring natin na bahay yung mundo, yung earth. So, ang tatay natin ng Diyos, mga Diyos natin, tambahin natin yung earth. Kaya kailangan para tayo isang pamilya. Para maging maayos ng lahat. Iisipin mo natin na parang walang pinababayaan tayo ng Diyos na